Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang American banker ay nagbigay po siya ng mga pangalan rito at kasama po rito si Ripple, Western Union, MoneyGram bilang mga malalaking money transfer providers. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ilapit lamang po natin. Ayan, para mas malinaw po nating nababasa. Pero bakit sobrang laki yata? Ayan. At ayan, ang sabi po rito ay ang article na ito ay tungkol sa mga pangunahing kumpanya na nagbibigay ng serbisyo para sa mga cross-border na transactions. Ayan po si Wrath of Cayman, yung kanyang may actual tweet po siya rito. Yan po ang HSBC. Ito po yung tinutukoy na malaking American banker. Ayan, ang HSBC ay isang kilalang bangko sa UK ay naglunsad ng isang bagong app na tinatawag na Zing para palawakin ang kanilang mga alok sa global na transfer ng pera. Kaya yan, ang Zing ay isang hakbang ng HSBC para makipagsabayan sa mga non-banking na companies. Kaya yan po yan, ang kanilang Zing. Kasama nga sa mga kumpanyang ito ay ang Wise at Revolut. Ayan, Wise at Revolut. Ayan. Ayan po, dalawa. Kasama rito ang Revolut ba yan? Wise and Revolut. Ayan na, at sila po ay parehong nagmula sa UK at may kabuuang 46 milyong mga users. Ngayon, ang Ripple ay isa po itong kumpanya na nakatuon sa blockchain para sa mga payment. Ay nabanggit din po ito. Kaya ang kanilang technology sa blockchain na ginagamit kasama ang XRP ay tinanggap na ng mga pangunahing bangko para sa mabilis na cross-border na mga transactions. Kamakailan lang ay pinagsama-sama ng Ripple ang kanilang mga solusyon sa isang alok na tinatawag na Ripple Payments. Kaya yan ang article ng American banker ay nagmungkahi ng consolidation na ito ay naglalayong tugunan ang mga pagsisikap ng Ripple na bumuo ng mga international na network para sa digital na cross-border na progress payment processing. Ayan. Sa huli ay kasama sa listahan ng top 5 global money service providers ang mga tradisyonal na kumpanya na sina Western Union at MoneyGram. Dati ang MoneyGram ay may partnership dito kay Ripple, ngunit nagdesisyon itong lumayo sa kontrobersyal na demanda ng US Securities and Exchange Commission. Kaya yan. Sa madaling salita ay ang artikulo ay nagpapakita ng mga pangunahing company na nagbibigay ng cross-border na mga serbisyo sa pagbabayad or payment services. Kasama dito ang HSBC, Wise, Revolut at Ripple.
Ang Ripple na gumagamit ng blockchain ay kamakailan lang nag-consolidate ng kanilang mga solusyon sa isang alok na tinatawag na Ripple Payments. Sa huli ay nabanggit din ang Western Union at MoneyGram bilang parte ng top 5 global money service providers. Ayan, dito naman po tayo. Ripple maintains a competitive edge. Ayan. Ang sabi rito ay ang pinakabagong pagbanggit sa Ripple ay nagpapakita kung paano ito nakakuha ng kanyang lugar sa mga nangungunang kumpanya dahil sa kanilang solusyon sa pagbabayad or payment solution na batay sa blockchain na gumagamit ng XRP. Ito rin ay dumating sa panahon na ipinahayag ng Ripple ang kanilang patuloy na pagsisikap para mapanatili ang kanilang competitive edge. Kamakailan lang ay inihayag ng Ripple ang kanilang mga plano na tumutukoy sa $1.5 trillion market ng kanilang market ng IT spending po nila. IT market spending. Ayan, mapupunta po yan sa IT. Gagamitin ng kumpanya ang kanilang network na pinapatakbo ng XRP para magbigay daan sa mga IT firm na makapag-access ng real-time na mga bayad sa mga vendor, empleyado at iba pang mga kapartners. Sa madaling salita, ang Ripple ay isang kumpanya na nagbibigay po ng payment solution na batay sa blockchain. Ay patuloy na nagpapakita ng kanilang pagsisikap para mapanatili ang kanilang posisyon sa industriya. Kamakailan ay inihayag nila ang kanilang mga plano na tumutukoy sa malaking IT market spending na naglalayong magbigay ng real-time na mga bayad sa mga IT firms. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.